Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mawawalang puot at galit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mananaig ang pag-ibig, hangga't ating mga paay patuloy na nakasayang sa lupa. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsahid ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Isa pong magandang umaga ang pagbati na ipinapaabot ng Kanyon sa inyong lahat, mga kababayan, saan man kayo sa Metro Manila, saan man kayo sa Pilipinas at sa buong mundo, sa pamamagitan po ng aming Facebook page sa Katropa DWWD, at doon sa mga nakikinig sa amin sa 1134 kHz on AM band, ang aming AM station, covering Metro Manila and the neighboring provinces. Malaki pong balita kahapon ang nangyari. Ang desisyon na ipinalabas po ng husgado tungkol sa kaso ni Senator Antonio Trillanes IV. Kung naalala po ninyo, ang Department of Justice ay hiniling sa korte sa Makati Regional Trial Court ang pagpapalabas ng
warrant of arrest and hold departure order laban kay Senador Trillanes, mga kababayan, dahilan doon sa proclamation ng ating Pangulo, Proclamation number 572. Under the proclamation of the President, it voided the amnesty granted by the Aquino administration to Trillanes on charges of coup d'etat and rebellion. Naalala po ninyo, noong nakaraang administrasyon ni Presidente Aquino, Senator Trillanes was granted amnesty by the former President Aquino na dineklara po na void by President Duterte on the basis that according to the recommendation and findings of Solicitor General Calida, na walang na-file na petition para sa amnesty ang nasabing senador Trillanes, at wala siyang lumilitaw na hindi po siya nagsisi doon sa kanyang nagawang kasalanan sa bayan. So this was the basis of the President Duterte in declaring or issuing Proclamation number 572. Mga kababayan, medyo natagalan yung judge na ito, si Judge Antonio Soriano. Natagalan po siya sa kanyang desisyon sapagkat pinag-aralang mabuti ang kanyang gagawin. Maganda ang ginawa. Kinuha ang lahat ng mga argumento ng depensa at saka ng prosekusyon ng nasabing judge na ito by way of asking them a written explanation kung bakit kailangan na arestuhin si Trillanes, kung bakit kailangan na mag-issue ng TRO at mag-issue ng warrant of arrest ang nasabing judge laban kay Trillanes. Binigyan po ng pagkakataon ang Department of Justice, the prosecution, para magsumite ng kanilang argumento. In the same manner, ang judge na ito, na si Judge Soriano, binigyan din po ng pagkakataon ang abogado ni Trillanes na makapagsumite po ng argumento na kinokontra po ang argumento ng prosekusyon ng Department of Justice. So, tinimbang po ito ni Judge Antonio Soriano ng Makati Regional Trial Court 148 after several weeks, no? Naalala po ninyo, every day, mayroon nakatutok po ang media doon sa Senado para sa posibleng pag-aresto kay Trillanes, sa posibleng pagpapalabas po ng arrest order against Senator Trillanes, no? Ang media halos natutulog na po sa Senado na nag-aabang sapagkat inaasahan po na talagang aarestuhin na si Trillanes, no? In fact, ang PNP Custodial Center ay nakahanda na po ang bilangguan ni Trillanes. Matagal na po, no? At yan ang inaabangan na lang nila. In fact, kahapon si General Albayalde was in the Senate. Maraming speculation na baka daw in anticipation for the possible issuance of a warrant of arrest against Trillanes, nandoon na kaagad si General Albayalde para samahan ang mga arresting officer ng pulis para arestuhin siya. Pero ipiniliwanag naman po ni General Albayalde
nakahapon nandoon po sa Senado because of budget deliberation. Kailangan po ang justification ng Philippine National Police in the process of budgeting kung magkano ang hinihiling ng Philippine National Police, kailangan pong ipagtanggol ng mga opisyal ng Philippine National Police. That was the reason why Albayalde was there. That is not merely for the possible arrest of Sally Trillanes. So, ito na nga po, na pinalabas na po ng judge kahapon, maraming nagulat, no? Sapagkat walang arrest order ang judge kahapon. There was no warrant of arrest issued by the court, by the Regional Trial Court 148 of Makati, no? However, doon po sa desisyon ng judge, kinatigan po ng judge ang proclamation ng Pangulo, no? Kinatigan po ng judge ang proclamation number 572 which voided the amnesty granted by the Aquino administration to Trillanes on charges of coup d'etat and rebellion, no? Alam po ninyo, kinatigan po ng nasabing judge ang legalidad ng proklamasyon number 572 and it's a factual basis. The court finds no reason to disturb the doctrine of immutability and a final and executory judgment, no? Mga kababayan ko, the judge was referring to the amnesty that has been provided for Trillanes for so long, for more than 7 years, I think, by the Aquino administration, na hindi na daw kailangan na i-disturb, hindi na kailangan na halong katimpa ang isang judgment na matagal na proseso na, and the judgment was declared final and executory. That was the opinion of Judge Soriano, na there is no need for him na halong katimpa itong nasabing amnesty granted by the Aquino administration to Trillanes. That was the finding of the judge. That was the opinion of Judge Soriano. So, ito po ay malaking benepisyo kay Senador Trillanes, no? Parehas, kung napapansin po ninyo, parehas kinatigan ng judge. Tingnan ninyo, no? Kung tutuusin, maaring sabihin natin na there was a conflicting decision from the judge, no? Sapagkat kinatigan niya yung proklamasyon ng Pangulo. It's legality. Pero kinatigan niya po ang proclamation ng Pangulo voiding the amnesty granted to Trillanes before on the basis that it was the inherent right of the President. It is a legal right of the President, the sitting President now, si Pangulong Duterte, to issue such proclamation. Prerogatibo ng Presidente, at saka naka-define sa trabaho ng Presidente na pwede siyang mag-issue ng proclamation. So, kinatigan po ng judge na yan yung karapatan ng Presidente na mag-issue ng ganyang proclamation. So, malinaw po tayo dyan. The judge sided with the proclamation of President Duterte on the basis that it is a legal duty of the President, kanyang prerogatibo na mag-issue po ng ganong klaseng proklamasyon. However, hindi po kinatigan ng judge, mga kababayan ko, yung request ng DOJ
on the basis of that proclamation. Because on another angle, isang anggulo, mga kababayan ko, na-dismiss na po, okay, na-desisyon na po itong kasong Codeta several years ago, nananahimik na po yan. Kumbaga sa patay na po ang issue. Nananahimik na po ang issue. Kumbaga sa tao, patay na. 7 taon ng patay na sa puntod, bakit mo pa iistorbuhin? That was the basis of the judge's decision in not issuing any order of arrest to Trillanes and any hold departure order against Trillanes. So malinaw po mga kababayan ko na ang judge ay magaling. He has decided a so-called Solomonic decision, a win-win decision for both parties, no? For Malacanang and Sally Trillanes, no? Parehas kinatigan mga kababayan ko, but there was a statement na pinalabas po ni Secretary Guevara of the Department of Justice that the fight has just begun. Ang ating ang laban anya ng gobyerno against Trillanes ay nagsisimula pa lang. This is according to Secretary Guevara of the Department of Justice. No? Marami pa anya kaming alas na maaring maaresto si Trillanes. Sang-ayon sa Secretary ng DOJ, this is not the end. According to the DOJ Secretary, there is no reason for both parties. Nobody can claim victory yet. Nobody can claim victory over the decision of the judge, no? It is too early, no? Not even Trillanes can claim victory according to him and the Department of Justice. Alam po ninyo, the case can still be elevated to the Supreme Court for final arbiter or final arbitration. As we all know, the Supreme Court is always the final arbiter in any interpretation about the law. Kung mayroon pong kalabuan, kung walang kalinawan, kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan in the interpretation of the law, it is always elevated for the decision of the Supreme Court, elevated to the Supreme Court for a final decision. The final arbiter, ang Korte Suprema, mga kababayan ko. So, true that the battle has just begun, according to Secretary Guevara. But in the meantime, Trillanes will be enjoying liberty, enjoying time, serving the people as the Senator of the Republic without fear of any arrest. Wala na pong threat na aresto, demandamiento na manggagaling sa anumang korte laban kay Senador Trillanes. But it is true that the fight has just begun. The fight will be brought to the Supreme Court. Doon na sila magrarambolan doon sa Supreme Court. Battle of wit, battle of legal talents by the lawyers of the prosecution and also the lawyers of the defense. Kaya abangan po natin ito because this will be surely elevated by the Department of Justice sa final decision ng Korte Suprema.
So, nobody can claim victory yet. Nobody can claim victory as of this time. This will still be a fight in the Supreme Court, mga kababayan ko. So, ito po ay ina-highlight ko po dito para lalong maunawaan. We're just trying to simplify everything, trying to explain the decision of the judge of the Regional Trial Court of Makati 148 para sa simplification ng issue para lalong maunawaan po ng ordinaryong Pilipino. Ang ating mga mamamayang Pilipino na ordinaryo, hindi po masyadong maunawaan ang mga ganitong uri ng issue. Kaya po dito ipinapaliwanag po natin para maging simple at lalong madaling maunawaan ng ating mamamayan. Sa paniniwala po natin na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan sa impormasyon. The Filipino people has the right to information. So ito po ang ginagawa natin dito sa mga controversial issues. We are simplifying it. We are expounding it so that ordinary people can understand fully the basic issue of our times. No? Direktamente po ito. Importante po na malaman ng mga tao ito. Bakit anya pinakawalan si Trillanes? Bakit anya hindi nag-issue ang judge? Bakit anya kinatigan ng judge ang proklamasyon ng Pangulo kung hindi man lang siya mag-i-issue ng warrant of arrest? No? Magkaiba pong usapin yun. Although in some mayroon ding correlation, mayroon ding connection, but on another angle, sa anggulo ng batas, magkaiba pong anggulo ng batas po yon, magkaibang argumento po yon. Ang in-uphold na proklamasyon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, doon sa kanyang proklamasyon, sinasabi ng judge na hindi po illegal yon, tama yon, legal yon, sapagkat karapatan ng Pangulo yon. Nasa kapangyarihan sa klaw ng Pangulo na mag-issue ng proklamasyon. So malinaw po tayo dyan. Ngayon, hindi nangangahulugan na mag-i-issue siya ng warrant of arrest sapagkat on another angle, mga kababayan, sabi ng judge ay nananahimik na itong issue ng amnesty. Huwag na nating istorbuhin. Sabi ko nga sa inyo kanina, kumbaga sa patay, nandiyan na sa pansyon, nananahimik na ang patay. Bakit mo kukut-kutin? Ganon yon, mga kababayan ko. Kaya bahala ng Supreme Court para bagang naghugas na ng kamay yung judge sa kanyang Solomonic solution, a win-win for everybody, and the battle has just begun. At ito po, ang bakbakan dito ay doon na po sa Korte Suprema. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga dito sa himpilang DWWD Radio at sa virtual television Katropa DWWD. Sa Facebook po ninyo, mapapanood po ang programang ito at ang iba pang mga programa namin dito all over the country, all over the world. So, all right. Tuloy po natin ang ating programa. Dito tayo sa gusot na nangyayari ngayon sa Bureau of Customs. Ngayon, tuloy pa rin ang bangayan. Iba-iba tuloy ang anggulo na lumalabas dito sa kontrobersiya sa Department o kaya dito sa Bureau of Customs. Naalala ninyo, nagkaroon po ng Senate inquiry dito at
dahilan sa malaki po ang amount na involved allegedly na nakalusot diyan sa Bureau of Customs na sang-ayon dito sa lumalabas na bagong testigo na ngayon ay nilagay na sa floating status at pinaiimbestigahan in retaliation by the Bureau of Customs doon sa kanyang mga akusasyon. Pinaiimbestigahan na po siya ng Bureau of Customs sa kanyang yung lifestyle check na tinatawag. Allegedly, mayroon daw siyang mga kadudadudang mga ari-arian. At kaya daw pinalilipat-lipat ito ni La Peña, itong babaeng abogado na si Customs Deputy Collector Lourdes Mangawang, ang former X-ray Division Chief. Kaya pinalipat-lipat ito, sang-ayon po sa tagapagsalita ng Bureau of Customs, ay dahilan siya daw ay hindi niya na aatupag na gagampanan ng mabuti ang kanyang trabaho diyan sa Bureau of Customs. Pero ang tanong natin, narinig ko si Attorney Mangawang, ay paano naman daw na hindi niya magampanan ang kanyang trabaho na marami siyang award, marami siyang commendation issued by the Bureau of Customs. Sino ba yung tagapagsalita ng Bureau of Customs? Ay marami daw na binigay dyan na award ang Bureau of Customs dito sa abogadong ito na babae. Sa bakit bibigyan ng award ni Commissioner La Peña ang lady lawyer na ito? Bakit bibigyan ng commendation kung hindi siya efficient doon sa kanyang trabaho? So there seems to be a conflicting statement. Ay hindi naman siguro magsisinungaling din itong abogada, sapagkat baka sa Senate investigation in the future, siyempre ipapaproduce sa kanya yung award na yon. Siyempre ihahanda niya yon. So, let us give the lady lawyer the benefit of the doubt. For example, na kung talagang may award siya that has been given to her by La Peña of the Bureau of Customs, therefore, ano yung sinasabi niyong inefficient yung babae? Kanyo, si Rolly Cano. Sa ngayon mga kababayan, sang-ayon dito sa balita sa mga dyaryo ngayon, the lady lawyer, itong si former Deputy Collector Lourdes Mangawang, na nasa floating status na ngayon, at marami ng death threat, ay alam po ninyo, titistigo daw siya sa anumang forum kapag magkaroon ng mga demanda laban sa Customs Commissioner, up to the end, siya daw ay titistigo. Mga kababayan, alam po ninyo, yung palang magnetic lifters na yon, gaano mang kakapal, maaring matrace ng X-ray machine na nandiyan dyan sa Bureau of Customs. Pero walang na-trace. Kahit daw makapal na, halimbawa ang kapal ay 11 inches na bakal, kayang i-penetrate ng X-ray machine na yan. Yung sa Cebu na X-ray ng Bureau of Customs, kahit daw 13 inches thick, kayang i-detect ng X-ray machine. Kaya sabi ng abogada, bakit hindi nakita ang shabu? Bakit hindi nakita ang shabu na shipment? Kaya yon ang kanyang katanungan. Mga kababayan, counting disclaimer lang po, hindi po kami pumapanig kahit kanino dito sa programang ito. We are not siding with the lady lawyer.
we are not siding also with the commissioner. Di namin minamaliit ang komisyonado ng Customs. We have nothing against him. This is just a matter of discussion. Liniliwanag po lang natin, we're just making a summary of what transpired in the Senate investigation, yung mga statement ng abogada at yung mga statement ng Bureau of Customs, lalong-lalo na po ang spokesman ng Bureau of Customs na nagpa-interview sa mga newsmen sa television, lalong-lalo na. So again, ang programang ito ay walang kinakampiyan, wala naman tayong gustong batikusin sapagkat tayo ay may respeto sa mga public officials, no, natin. Ako po ay laging naniniwala na we have to respect authorities. Whoever is in power, sino man ang nakaluklok sa anumang departamento, maging presidente, vice president, mga senador, mga bureau heads, department heads, obligado po tayong irespeto ang mga yan sapagkat yan ay naniniwala ko that is even biblical that all authorities came from God. Yan po ang ano dyan, no? Walang magiging Pangulo ng Pilipinas kung hindi po siya may purpose, kung hindi po siya ilinagay ng Panginoon. So, biblical po yan. So, we have to respect authorities. So, ang sinasabi ko po, mga kababayan, dito sa programang ito, kami po ay naniniwala na dapat irespeto ang ating mga public officials. Ito pong napag-uusapan natin, this is just an analysis. This is just, kumbaga, pinupulsuan po lang natin ang mga isyong ito para sa kapaliwanagan at baka sakali makapagbigay tayo ng ating humble opinion para mas lalong maliwanag kung tayo ay mapakinggan, ay makakontribute po tayo sa pagresolba ng gusot na ito, lalong-lalo na po diyan sa Bureau of Customs. All right. So, yan po ang ngayon na mga pangyayari sa Bureau of Customs. Let us leave it to the investigating committee of the Senate, no? Very, very soon, baka magkaroon na naman ng mga committee hearings diyan sa Senado. And I think ang Malacanang ay naghihintay lang ng pagkakataon. Kahit na sinasabi ni Attorney Sal Panelo, good morning Attorney Sal, kahit na sinasabi niya that there is a need for a solid evidence, no? Yung talagang nakasulat na ebidensya, talagang solido na ebidensya, marami daw naman na ebidensya na ipapakita yung witness na ito. So let us just see. I think Malacanang is just waiting for the right time. Alam ko po na ang ating Pangulo ay walang pinapanigan regardless kung siya po ay malapit sa kanyang mga appointed officials of the government. Ang Pangulo natin ay objective po yan. Marami ng pagkakataon na kahit kaibigan niya ay sinakripisyo niya. Ang naunang nasakripisyo, si Yasay, na kung naalala po ninyo, Securities and Exchange Commission, tama ba yun? Saan ba si Yasay? Sa ano siya? Department of Foreign Affairs, yun. Si Yasay ay nasakripisyo po ng presidente. No? Kaibigan niya yun. Sino pa ba yun mga ibang kaibigan niya? Maraming kaibigan ng presidente na kapag inaakala niya na dapat alisin sa kapangyarihan sa kanyang official cabinet, ay ginagawa po ng Pangulong Duterte. Kaya kahit na malapit si BOC Secretary La Peña,
marami tayong umaasa na kung talagang may pagkukulang, kung talagang may pananagutan, maging involvement man o hindi, o just a violation of the doctrine of command responsibility, ay maaring aaksyon ang Malacanang laban kay Commissioner La Peña. Mga kababayan ko, sapagkat alam po ninyo, mukhang malakas ang argumento ni Aaron Aquino ng PDEA at saka ni Attorney Manawang, itong lady lawyer, laban kay La Peña. So I think nananahimik ang ating Pangulo sa isyong ito, nagmamasid kung alin ang mabigat na argumento, kung saan siya papanig. Siguro, no? Yan lang ay expectation lang natin, speculation lang po natin, na maaring umaksyon ang Pangulo pagkatapos po ang mga investigasyon na ito. Kapag may linaw na po, mga kababayan, ang isyong ito sa awayan dyan sa Bureau of Customs ng PDEA at saka itong nakalagay na sa floating status na abogada na nag-aral pa sa abroad, sa 4 na bansa, ang isang ayon sa kanya, para dito sa trabaho niya, para magampanan niyang mabuti bilang X-ray expert dyan sa mga kargamento. At siya po naman ay naninindigan at matapang despite the death threat, no? Mga kababayan, ay naninindigan. Kaya marami ang naniniwala sa kanya, mga kababayan ko. So, kahapon, balikan natin si Senador Trillanes. For the first time na nakita ko ang nasabing senador na nakangiti kahapon, after the decision of the court, of the Makati Court, nakangiti dito sa dyaryo, nakangiti, nakabigote. Siguro ina-anticipate niya na kung siya ay maaresto, kung hindi pabor sa kanya ang desisyon ng korte, okay na. At least nakabigote na siya. Talagang parang akala mo detainee na talaga siya, mga kababayan ko. Pero the court sided with the senator na kinatigan po ang kanyang depensa ng nasabing Makati Regional Trial Court. At for the first time na nakita ko si Senador Trillanes na nakangiti. Nakangiti po habang siya po ay pinaunlakan niya itong interview sa kanya ng mga kapatid natin na nasa media. So mananatili po siya na senador, functioning normally, without fear of any warrant of arrest, without fear of any arrest, no? Iyan po, mga kababayan ko, ang kasalukuyang status ngayon ni Sonny Trillanes, no? So, as I've said, this is just a recap of what we discussed. A win-win solution ang ginawa ng judge na ito, Solomonic solution, na lahat ng partido ay happy, napanigan, no? Pinanigan ng judge si Presidente Duterte doon sa kanyang proklamasyon. However, pinanigan din ng judge ang depensa ni Senador Trillanes. Kaya wala pong warrant of arrest on the basis that itong coup issue na kaso ni Trillanes has been decided upon, has been promulgated, and ayaw niya ng ungkatin ang nasabing nananahimik na kaso na tapos na sang-ayon doon kay Judge Antonio Soriano. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po tayo sa kanyon ni Rolly Cannon sa umagang ito. Ang isang abogado na nagngangalang Attorney
Ferdinand Topacio, no? Kilala po ninyo ito, madalas na i-interview ng media ito, mga kababayan. Nagbo-broadcast din ito nung araw. Broadcaster din ito. Nagba-block time ito sa isang radio station. Nagkasama kami nito sa isang radio station sa Mandaluyong. Doon kami nagkita nito, no? Si Atty. Topacio na may programa din doon sa radio station na yan long before. Si Atty. Ferdinand Topacio ay nag-file ng disqualification case against re-electionist Senator Aquilino Coco Pimentel III. Naalala po ninyo, si Coco Pimentel ay nag-file po ng kanyang certificate of candidacy noong nakaraang linggo bilang re-electionist senator. Ang kini-question po ni Atty. Topacio na hindi na po daw siya qualified for a third term sapagkat nanalo siya noong kanyang pinitisyon ang panalo ni Mig Subiri noon na sang-ayon doon sa Presidential Electoral Tribunal in the final decision of the PET. Ang nanalo po nung taong yon ng eleksyon ay si Coco Pimentel. So, nag-resign po si Subiri at the time. Then, nag-assume ng remaining 2 years na term of office na pinanalunan ni Pimentel, nag-serve siya ng 2 taon. And then, tumakbo siyang re-election under the Duterte presidency, nanalo siya, naging Senate President. So, according to Topacio, Atty. Topacio, pangalawang termino niya na noon, nung tumakbo siya nung nakaraang halalan. And this is the third term, according to Topacio, ni Aquilino Pimentel III, ni Coco. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang senador ay pwede lamang na tumakbo sa loob po ng 2 termino. Kaya it is illegal for Coco Pimentel to run again for the third time, and that is a violation of Article 6, Section 4 of the 1987 Constitution. So, ito po ang argumento ni Atty. Topacio. Take note. Ayan po ang kanyang argumento. Pero, mayroon ding argumento si Atty. Macalintal. Alam niyo si Atty. Macalintal ay election lawyer po yan. Isa sa mga magagaling din abogado. Si Atty. Macalintal, ang kanyang opinion naman, mga kababayan, na ang remaining year na pinanalunan ni Coco Pimentel during his petition against Mig Subiri before ay hindi po dapat ibilang. Hindi po ibibilang bilang isang termino sapagkat hindi niya po nakumpleto ang taon ng isang term of office. That is also the legal opinion of Atty. Macalintal. So, tingnan po ninyo mga kababayan, mga pare-pareho sa mga abogado, magkakaiba po ang legal opinion. Ito pong mga abogadong ito, nung sila po ay nag-aaral sa College of Law ng kanilang mga eskwelahan, ang itinuturo po dito, pare-parehas ang libro, ang mga doktrina. Ang minimemorize po nilang mga batas ay pare-parehas. But, pag nakapasa na po sa bar, iba-iba na ang legal opinion. Tingnan natin kung ano ang mananaig dito sapagkat ito po ay makakarating doon sa Presidential Electoral Tribunal and also baka magdesisyon din dito ang Commission on Elections. And kapag hindi po ito na-resolve sa COMELEC, sa PET o kaya
baka i-elevate din ito dito sa Korte Suprema. Mga kababayan ko, as I've said kanina, ang Korte Suprema, yan po lagi ang final arbiter. Anumang hindi pagkakaunawaan sa batas, anumang mga hindi pagkakatugma-tugma ng interpretasyon ng batas, yan po ay nire-resolve ng Korte Suprema. So, tingnan natin ang dalawang decision na ito, ang dalawang contention dito sa anggulo ng batas na ipinaliwanag po ni Atty. Makalintal at saka ni Atty. Topacio. Parehas pong magaling na abogado yan, magkaiba lang po ang legal opinion. Ganun talaga ang mga abogado. Depende kung saan ka nakatayo, depende kung ano ang inclination mo, depende kung sino ang papanigan mo. Ganon ang mga opinion ng mga abogado. Kanyon, si Rolly Cano. Alas 9:01 na po ng umaga sa kanyon ni Rolly Cannon. Ako po ay magbabalik hanggang alas 10 ng umaga. Magpapakilala muna tayo ng ating impilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bayanihan, kaya natin to. Ang tugon sa ating mga pangarap. Magkaisa para matupad. Kapayapaang matagal nang hinahangad. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Kaibigan, iwan ang sandata. Makulay na kinabukasan abot na. Sama-sama para sa Republika. Kapayapaang may bigay na pag-asa. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Iisang bansa, iisang diwa, iisang lahi, isang minimithi.
D, 1134 kHz. Katropa Radio, iba tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon, kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon, hanggang alas 10 ng umaga. Ito po lang si retired Army Commander Rolando Bautista ay nag-assume na ng kanyang opisina kahapon as the head of the Department of Social Welfare and Development or DSWD. At mukhang napaaga ang kanyang assumption of office sapagkat ang retirement po ni General Bautista ay sa October, kailan ba? October, hindi po advance, no? Late na pala ito. A week after his mandatory retirement age of 56 on October 15. Nung pa palang October 15 nag-retire si General Bautista bilang Army Chief at ngayon formal assumption of office na sa DSWD. Alam ninyo, marami ang kumokontra dito sa appointment ni General Bautista dito sa DSWD. Bakit naman daw kailangan na isa na namang sundalong general? Sabi nila, ano ba naman ang nalalaman niyan dito sa pamamalakad ng Department of Social Welfare and Development? Dapat niya social worker ang dapat ilagay dyan ng Pangulo. So, ito yung mga argumento. In fact, dito sa Commission on Appointment, mayroong isang member of the Commission on Appointment na senador na ina-anticipate na nakokontrahin niya itong confirmation ni General Bautista bilang DSWD Secretary. Alam po ninyo, in the first place, it is the prerogative of the President to appoint anybody. Kahit sino ang gusto niya na pinagtitiwalaan niya ay prerogatibo po, karapatan ng Pangulo ng Pilipinas bilang siya po ang namumuno sa Executive Department kung sino ang gusto niyang i-appoint sa mga posisyon directly under the umbrella of the Executive Department. So hindi po natin pwedeng questionin yan. That is a legal right ng isang Pangulo ng Pilipinas. At saka alam po ninyo, si General Bautista, ang hinawakan niya po na sundalo na member of the Philippine Army, kung hindi ako nagkakamali, mahigit pong 90,000 na members, 80 or 90,000 members. I don't have the exact figure. Nandiyan po sa figure na yan ang members ng Philippine Army all over the country. So he was able to manage very well during his time itong ating Philippine Army, itong ating kasundaluhan. So ang DSWD po, mga kababayan, kung ilan lang yan, 25,000 lang ang tauhan. So ang empleyado po, ang personnel ng DSWD ay mahigit lang na 20,000 o 25,000 lang all over the country. So, para sa akin, regardless of ano man siya, kung siya po ay sundalo man, dapat sundin po natin ang ating Pangulo sa kanyang recommendation, sa kanyang appointment, kung sino man ang kanyang i-appoint sa mga departamentong ito under the official family of the office of the President. So, irespeto po natin. And at saka, alam niyo, si General Bautista po, effective October 15, hindi na po siya sundalo. Hindi na po siya member ng militar. Siya po ay isa ng sibilyan. So, na dapat po natin na
irespeto na po. Again, I'd like to say that we have to respect the decision of the President. Because it is the prerogative of the President to appoint anybody there sa kanyang official family. Kung sino ang gusto niya na pinagtitiwalaan niya, mga kababayan, prerogatibo, karapatan ng Pangulo ng Pilipinas. Kanyo si Rolly Cano. Alright, tuloy po tayo dito sa ating mga pagtalakay ng mga controversial issues dito sa Kanyon. Kasama ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon, ang pinaka-senior na justice dito po sa Korte Suprema na si Justice Antonio Carpio ay hindi po magbaback out sa kanyang paninindigan dito po sa usapin tungkol sa West Philippine Sea. Kahit na sa ngayon siya po ay isa sa mga nominee sa pagka-Chief Justice of the Supreme Court. Naalala po natin na si Justice Carpio ay number 1 na kritiko sa pamamalakad po dito sa West Philippine Sea ng ating Pangulong Duterte. May sarili siyang pag-aaral po dito sa West Philippine Sea. Marami siyang mga paninindigan, marami siyang mga legal opinions, marami siyang pag-aaral na dapat sana ganito ang ginawa ng gobyerno ng Pilipino tungkol sa mga desisyon ng administrasyon in relation to our diplomatic relations with China, na dapat sana ay ganito ang mga legal opinions ni Justice Carpio, na mukhang hindi po sang-ayon doon sa mga patakaran ng Pangulong Duterte pagdating po sa usapin dito po sa West Philippine Sea. At sa ngayon po na kandidato si Justice Carpio bilang isa sa mga nominee sa pagka-Chief Justice ng Korte Suprema, sang-ayon sa kanya, regardless kung sino ang pipiliin ng Pangulo bilang isang Chief Justice, no? Regardless kung siya ang pipiliin o hindi, hindi po siya magbabago ng kanyang paninindigan tungkol sa kanyang mga legal opinions tungkol sa pakikitungo natin ng bansang Pilipinas dito po sa bansang China in relation doon po sa usapin sa West Philippine Sea. So this is the statement coming from Associate Justice Carpio, Antonio Carpio. Alam po ninyo, dito sa mama na ito, si Justice Carpio, ang laki ng aking respeto. Sapagkat nakita ko sa kanya na nandiyan pa sa kanya ang matagal ko nang hinahanap sa tao, ang delikadesa. Ang delikadesa ay nandiyan pa rin kay Associate Justice Carpio. Naalala po ninyo, nang naghain ng petition si Solicitor General Calida against the former Chief Justice Sereno, doon sa quo warranto petition na dinesisyonan ng mga kapwa niya maestrado dito sa Korte Suprema. Naalala po ninyo, si Justice Carpio ay hindi po sumang-ayon doon po sa decision ng mga maestrado, the majority decision of the magistrate
in the Supreme Court, ousting the former Chief Justice Sereno. Nagkaroon po siya ng dissenting opinion laban doon sa mga opinion ng kanilang mga kasama na mga justices, if you recall. No? So, siya sana ay isa sa mga kandidato, mga kababayan ko, doon sa pagiging Chief Justice, automatic nomination bilang senior associate justice dito sa Korte Suprema. Pero naalala po ninyo, dinecline po ni Associate Justice Carpio ang automatic nomination before. Kaya nga naging Chief Justice for 44 days itong si Teresita de Castro as a matter of delicadeza. So ngayon, nakita po ni Justice Carpio na ang presidente ay ang kanyang panuntunan ay seniority at saka achievement ng isang associate justice. Kaya po ngayon, kanya nang inaccept ang automatic nomination para sa kanya sa position ng Chief Justice of the Supreme Court. So ngayon, ang paninindigan po ni Chief Justice o kaya ni Justice Carpio, mga kababayan, regardless kung siya ang pipiliin ng Pangulo o hindi, siya po ay maninindigan dito sa West Philippine Sea. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang palatuntunang kanyon. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Cano, hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Mayroon pong 59 communist rebels ang sumuko dito sa Capiz and 16 others in Zamboanga, Sibugay, in the past 2 days. Parang nai-report na ito sa atin ng ating mga katropa reporters, no? Pero ngayon, nasa dyaryo pa rin. At least 52 members of the militia ng bayan under the Komiteng Rion Panay, Eastern Front Committee, and 8 New People's Army NPA rebels turned themselves in to the municipal government of Cuartero Town in Capiz and the 61st Infantry Battalion. Sila po ay nag-surrender din ng mga matataas na kalibre ng baril sa ating militar. So, congratulations sa ating mga military sa kanilang matagumpay na kampanya. Kasama na po ang aming himpilan ng radyo sa pang-araw-araw na kinakampanya po namin ang pagikayat ng ating pamahalaan, ng ating kasundaluhan sa mga NPA members na sila po ay sumurrender na sila po ay sumuko na sa ating pamahalaan. Naghihintay po ang maraming benepisyo. Nandiyan ang mga benepisyo under the ICLIP ng ating pamahalaan. Mayroon tayong mga automatic cash benefits na ibibigay kaagad-agad aside from the protection that has to be given by the military dito sa mga surrenderies na ito. And of course, ang Pangulo ay mayroon silang mga housing projects at automatic enrollment yata sa livelihood program sa TESDA. At kung kwalipikado kayo, mayroon pong programa ang ating pamahalaan that for qualified NPA surrenderies. May mga surrenderies in the past na i-integrate
sa regular force ng ating Armed Forces of the Philippines. May mga nagiging sundalo na galing po sa rebelde na pinapayagan po ng ating pamahalaan depende kung sila po ay pumasa sa training and final assessment of the military. So, congratulations po dito sa mga surrenderies na ito na umaabot ng 52. Sang-ayon po doon sa 61st Infantry Battalion. Si Colonel Benedict Arevalo ng 301st Infantry Brigade, commander siya, ay nagsabi that it took them 6 months to convince the communists to surrender. So, i-continue lang po ninyo, Colonel Benedict Arevalo, ang pangungumbinsi ninyo dito sa mga taong ito na hikayatin ninyo ng maigi para sila po ay sumuko na and enjoy the remaining days of their lives with their families, no? Lalong-lalo na po ngayong malapit na po ang Pasko, no? They can be reunited, happily reunited with their families this coming Christmas season. Kanyo, si Rolly Cano. Okay, tuloy po tayo. Pinabubulaanan po ni Joe Masison, ang founding chairman of the Communist Party of the Philippines, na mayroon pong mga pangungulekta ang NPA sa mga kandidato sa anumang posisyon sa mga probinsya. Ito sa balita ngayon, communist rebels do not extort money from candidates. This is according to Jose Maria Sison, the founding chairman of the Communist Party of the Philippines. Take note, hindi daw nag-extort ng pera ang mga komunista sang-ayon kay Joe Masison. Ano kaya masasabi ng militar dito, no? In the statement posted on the website of the National Democratic Front, Sison said, candidates and political parties are also free to campaign in communities that are communist influence areas. So, libre daw po kayo, yung mga nakikinig sa aming mga politiko sa mga probinsya na na-influensyan po ng mga komunista, libre pala kayong kumampanya. Huwag kayong magbigay sa NPA. No less than the founding chairman of the Communist Party of the Philippines, Joe Masison, is saying na libre kayong mangampanya. Hindi kayo kailangan magbigay ng extort money. Hindi kayo kailangan mag-abide doon sa mga kondisyones ng mga local rebels na humingi ng pera sa inyo, sapagkat ang nagsasabi na si Joe Masison, kung paniniwalaan po ninyo ito, no? Parties and candidates do not pay for any permit to campaign. Ito po yung sinasabi ni Sison. It is simply ministerial for the people's government to allow them to campaign, provided they do not enter with the armed force or sacks of money to buy votes. Iyan. Ito po ang sinasabi ni Sison. At saka, ayon po kay Sison, they are always ready to talk or to negotiate with the government. Nakahanda daw sila at all times na makipagnegosasyon uli sa ating gobyerno, na ngayon naman po ay close-minded ang ating Pangulo. Sapagkat alam po ninyo, itong mga komunistang ito, hindi po tumatalima dito sa mga conditionalities na gusto mangyari ng ating
gobyerno. So ulitin ko po, sa website po ng NDFP, ang sinasabi po ni Joma Sison, no less than Joma Sison, the founding chairman of the Communist Party of the Philippines, is saying na libre ang pangangampanya ng mga kandidato doon sa communist-influenced communities dyan sa mga probinsya, na hindi daw ninyo kailangan na magbigay ng pera, sapagkat sila daw po ay hindi nag-engage in any extortion operation sa mga probinsya. Hindi ko malaman kung totoo ito, hindi ko malaman kung nagsisinungaling si Sison o hindi. Hindi ko malaman kung tuloy ang extortion operation na hindi alam ni Sison. Mga kababayan ko, kaya ina-highlight ko po ito dito para marinig ng mga kandidato diyan sa mga probinsya na sang-ayon sa website ng NDFP, sinasabi ni Joma Sison na libre ang pangangampanya ninyo. Hindi kayo kailangan magbayad. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon kasama si Rolly Cano hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Ang Pangulong Duterte ay patungo ngayon sa Negros para makiramay po sa mga pamilya ng siyam na magsasaka na minasaker doon po sa isang lupain na maraming versyon. Sabi nila ay ito daw na lupain ito ay inaward at gusto nang i-occupy ng mga farmers na ito. Pero sa verification po ni Secretary Catriciones ba ito? Agrarian Reform Secretary John Catriciones, sinasabi po na itong lupa na ito ay hindi po kasama doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program ng ating gobyerno. At ang siyam na magsasakang ito ay hindi po beneficiary ng CARP na pinaiiral po ng ating gobyerno. So marami po ang anggulo dito. Immediately, itong si Colmenares, si dating Congressman Colmenares, mga kababayan, ay inakusahan kaagad ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang militar, tungkol doon sa kanyang paywatig na maaring may involvement ang militar. Iyon ay paywatig po ni Colmenares, no? Alam naman ninyo, nasa kaliwa po kasing panig ito si Colmenares at medyo nairita nga po si Secretary Lorenzana tungkol diyan sa patutsada ni Colmenares na ito. And the palace is strongly sila po ay nagpalabas ng statement na kinukondena po ang pangyayaring ito sa pagpatay sa 9 farmers dito po sa Negros, no? May mga anggulo po dito. Mayroong anggulo na baka ang CPP-NPA po ang nagpapatay din dito. Ito po ang anggulo na tinitingnan din po ng Defense Department. At mayroon ding anggulo na baka mga goons ang nagpapatay dito, mga kababayan,
sa mga farmers na ito. So maraming anggulo po dito na iniimbestigahan sa ngayon. But the President is in Negros today. According to the Special Assistant Secretary na si Bongo, that the President will leave Malacanang para makiramay po doon sa pamilya ng mga napaslang na massacre na mga farmers na ito. No? This is still under investigation. Tingnan natin ang mga anggulo dito at ito po ay tinututukan ng Malacanang at ito po ay kinukondina ng Commission on Human Rights, no? Ito po ay kanilang sinasabi that they are going also to investigate this matter, kung sino talaga ang may kagagawan ng pagmassacre na ito ng mga farmers na ito dito sa Negros. Sana po lumitaw ang katotohanan dito, sapagkat mukhang tatlong anggulo ang lumilitaw dito, no, na nag-aakusahan. Kawawa naman po itong mga farmers na ito na may mga pamilya, no? So again, I'd like to repeat na ang Pangulo ng Pilipinas ay makikiramay, siguro maghahatid ng kaunting biyaya ang Pangulo doon sa pamilya ng mga napaslang na mga magsasaka. Kanyo si Rolly Cano. Tres minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Kami po ay magbabalik matapos lamang po ang pagpapakilala ng aming himpilan. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan kong minamahal, ang buhay ko sa'yo'y iaalay, ipagtatanggol, at sa'yo'y magbabantay. Bayan ko, pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang pagligap niya'y hindi magbabago. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko. Masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na'y nasam, ay muli itong makakamtan. Pagkat sa Diyos, tiwala ay ibinigay. Bayan ko,
walang hanggan. Ang buhay ko sa'yo'y ibinigay. Bayan ko, bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, tingin mo. Bayan ko, tingin mo. Bayan ko. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, si Rolly Hanos. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po ng umaga. Nakatutok sa atin si Camilo Villeza Melendez. Hi. Hello daw sa atin. Alright. Kumusta ka na, Camilo? So, anyway, tuloy po tayo. Ang mayor ng Maynila na si dating Presidente Joseph Estrada, si Erap Estrada, mga kababayan, ay mag-i-endorso ng mga kandidato sa pagkasenador. In fact, kanya nang inendorso ang 90-year-old former Senate President Juan Ponce Enrile at kanya din iniendorso ang 5 pa na mga kandidato sa pagkasenador na kasama po ang kanyang anak na si former Senator Jinggoy Estrada, Ramon Revilla Jr., and re-electionist Senator Nancy Binay, Grace Poe, and Ilocos Norte Governor Amy Marcos. No? Alam po ninyo, Mr. President Mayor, kahit hindi ninyo i-endorse si Grace Poe, sa mga survey, nangunguna pa rin siya. At saka yun Nancy Binay, may pangalan yun. Binay pa rin yun. At saka Marcos, si Amy Marcos pa rin yun. Kilala po ang mga ito. Dapat siguro i-endorse mo si Bong Revilla lang at saka si Jingo Estrada. And maybe yung isa pang anak ni Mayor Estrada na si J.V. Ejercito. Bakit naman po hindi ninyo ini-endorse si J.V. Ejercito? On the other hand, baka maging blessing in disguise na hindi ninyo ini-endorse si JV
iba kasi ang tangkilikin ng tao. Ha? Sapagkat alam niyo marami na kasi ang naniniwala na wala nang kamandag si Erap Estrada. Iyon ang paniniwala ng marami. Marami akong nakakausap eh. Sabi nga nila, bakit hindi pa niya mag-retire ang mga matatanda na sila na lagi ang gustong maging alkalde ng Maynila. Nandiyan si Mayor Lim, na isa din na marami ng beses na maging alkalde, at saka si Erap Estrada, na ang pangako nito dati kay Isko Moreno, mga kababayan, na isang termino lang siya. Pagkatapos niya ay si Isko Moreno, pinakandidato niyang senador, at alam niya naman na hindi mananalo, siya pa rin ang mayor ng Maynila. So, ayun lamang po ang aking napuna dito, mga kababayan, na si J.B. Ejercito ay hindi po inendorso ni Mayor Estrada. Senator Ejercito, mas maganda siguro yan na huwag ka nang pa-endorso dito sa tatay mo. Alam naman ninyo, kung pag-uusapan ang accomplishment sa Senado, wala akong pinapanigan, mga kababayan ko, ay marami naman na accomplishment si JB, di ba? Mga kababayan ko. So anyway, too much for that. Napapansin ko lang po ito. Wala naman tayong interest kung manalo mga ito o hindi. After all, ang magdidesisyon po dito, ang taong bayan. So, binabasa ko lang po ito dito sa dyaryo ngayon. ERAP endorses JPE and 5 other bats for senator. Yan. So, ito po ang latest ngayon tungkol sa usaping politika. At medyo mataas yata itong rating ng ating House of Representatives, no? At masayang-masaya si Gloria Macapagal Arroyo, na isa pa din holdover, kumbaga sa isa pa rin naging presidente na, walang pagkasawa, at hanggang ngayon ay nandiyan pa rin sa politika. Parang si Erap din ito. Kanya daw na binibigyan ng kredito ang hardworking congressman sa ilalim ng kanyang pamamahala dito sa mataas na rating na nakuha ng ating House of Representatives, no? All right. Ang maganda kasi diyan, Speaker Arroyo, naayusin na ninyo itong federal constitution. Yung version ninyo diyan sa House of Representatives na self-serving, lifting the term limits ng mga kongresista na kayo ang gumawa at kayo rin ang benepisyaryo. Kung ako sa inyo, ay i-amend na ninyo yan. Baguhin na po ninyo ang version na yan. Nakakalata ng taong bayan. Ako nga ay nagtataka kung bakit sang-ayon sa inyo. Maganda pa rin ang rating ng taong bayan sa Kongreso. Despite the fact na ang mga ginagawa ninyo ay puros lamang para sa inyo. Itingnan ninyo yung ginawa ng mga kongresista dyan. Naalala ba ninyo mga kababayan ko yung budget insertion? Yung 51 billion pesos na in-insert sa budget for 21 congressmen na gagamitin na parang pork barrel na bawal na po yan sa ilalim ng ating konstitusyon. Bakit napakataas pa rin ang rating ninyo? Despite the fact that lahat yata ng mga ginagawa dyan sa House of Representatives puros pabor sa kanila. The budget insertion na ikinarga sa Department of Public Works na dininay ni Villar. Sabi niya, hindi naman kasama niya sa amin. Sabi ni Villar, kung hindi pa na-review ni Andaya, ni Congressman Andaya, mga kababayan ko, early on, before the deliberation in the budget dyan sa House of Representatives,
napansin na po yan na Senator Lacson. Pinansin na ni Senator Lacson yan na insertion na yan na 51 billion dito sa budget ng Kongreso. Mga kababayan ko. And despite that controversy na uncover dyan sa House of Representatives, ipinagmamalaki pa ni Speaker Arroyo na mataas daw ang rating nila. Ang tao nga naman, bakit ang taas ng rating ninyo sa House of Representatives, di ba kayo nagbabasa ng dyaryo? Di ba kayo nakikinig dito sa kanyon? Kanyon, si Rolly Hano. Alright, tuloy po tayo dito sa ating palatuntunan. 49 minutos po makalipas ang alas 9 ng umaga. Alright. Ang inflation rate ngayon ay napakataas at napakalaki ang impact nito sa poorest of the poor. Itong mga consumer prices ngayon ay apektado ang mga mahihirap, lalong-lalo na ngayon na magpapasko. Hindi natin maalaman kung ano ang gagawin ng mamamayang Pilipino, pero yung suspension of excise tax by next year ay tuloy daw sang-ayon sa Malacanang. At sa ngayon, pinag-aaralan na po ang impact ng suspension in terms of the reduction of inflation rate in the country kung iyan po ay masususpend by next year. The bad news is that that suspension is just temporary and scheduled excise tax to be implemented under the train law sa 2020 ay i-implementa ng gobyerno whether we like it or not. So tuloy pa rin po, parang pampalubag-loob lang po itong suspension by next year for about 3 months or 6 months, mga kababayan ko. So hindi rin po siguro mararamdaman po yan ng taong bayan, no? Ang budget deficit ng ating bansa ay umabot na po sa 378 billion. Alam po ninyo, for better understanding of what budget deficit is all about, ang budget deficit po, ang kakulangan sa total expenditures ng gobyerno against the collection of taxes, no? Kung isusuma po natin ang collected taxes ng gobyerno sa ating mga collection windows ng BIR at ng Bureau of Customs and other collecting windows of the government, kapag iyan ay sinuma total natin at i-compare doon sa budget proposal ng ating gobyerno, ang kakulangan niyan, yan po ang tinatawag na budget deficit. Mga kababayan ko, kung sa household, kung ang tatay ay kumikita ng 20,000, ang pamilya ay gumagastos ng 25,000, ang budget deficit po ay 5,000. Mga kababayan ko, that is a very simple illustration of what budget deficit is all about. So, ang budget deficit po ng ating gobyerno ay 378 billion. At kapag hindi po naging masipag for this remaining months ang ating Bureau of Customs, kung tuloy pa rin po ang mga smuggling operation dyan na marami nakakalusot, na hindi nakakabayad sa customs, na nalulugi ang ating gobyerno, naku po, baka mangutang na naman tayo sa World Bank
sa Asian Development Bank by next year in order to sustain the budget, the proposed budget of the government amounting to about 3.7 plus trillion pesos, mga kababayan ko. Kaya, nako, hanggang saan po tayo utang? Mga kababayan ko, the total debt of the country, yung foreign debt of the country, umaabot na po sa 7 trillion pesos. Na kahit na po mag-asawa, ang mga dalaga at binata ngayon, ang anak nila ay may utang na kaagad na less than 50,000 pesos each. Sa unang paglanghap nila ng hangin sa mundo. Mayroon na po silang utang, mga kababayan ko. So, that is reality. Yan po ay realidad. Hanggang kailan kaya tayo, mga kababayan ko, makaalpas dito sa tuloy-tuloy na pag-uutang. Of course, I'm not blaming the government for that because we need money for the government expenditures every year. Nakulang po ang ating budget. There's no other way for the government except to borrow money locally or internationally. No other choice ang gobyerno, mga kababayan ko. Kaya nga, kuminsan, iniisip ko, di ba pwedeng balik tayo sa austerity period? Di ba pwede na magigpit tayo ng sinturon? Hindi ba pwede na wag na natin dagdagan ang ating budget every year? Di ba pwede na wala na munang mga travel ang mga opisina, ang mga executive ng ating gobyerno? Di ba pwede na ang public works ay tipirin na muna? Di ba pwede na yung mga pwede pang gamitin ng mga roads ay wag na munang gibain at palitan ng bago? Mga kababayan ko, hanggang saan ang bansa makaka-sustain ng ganitong klase? Of course, hindi ko sinisisi ang kasalukuyang administrasyon. Karamihan sa mga problemang ito, mga kababayan, ay namana ng kasalukuyang administrasyon, namana po ng ating Pangulo ng Pilipinas. Na ito nga po ang kanyang misyon. Ang daming problema na ipinamana po dito sa ating Pangulo ngayon. Ang droga, ang peace and order, ang corruption in the government, ang foreign debt, ang economic situation, nako, dami. So, nako, hindi ko malaman kung saan tayo pupunta, Pilipinas kung mahal. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon, ang third telecommunication dito sa ating bansa ay most likely by the month of June next year ay maghihikayat na po sila, kukuha na sila ng mga subscribers na isa na ako. Maaring isa na po ako sa mga bagong subscribers ng bagong mapipili na telecommunication company dito sa ating bansa. Sapagkat ngayon, pinag-aaralan na po ng DICT kung alin sa mga kumpanya na aplikante ang kanilang bibigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa mamamayang Pilipino in terms of cheaper rate ng text and internet connection at mabilis po na internet connection dito sa ating bansa. Sapagkat kaya pinamamadali po ito ng ating Pangulo sapagkat kahit ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi po satisfied dito sa performance ng dalawang nakatayo na pinakamalaki na telecommunication company
in the country today, itong PLDT Smart at saka itong Globe Telecoms, mga kababayan ko. So, maraming mga local and international applicants dito sa third telco slot. At kung ito po ay matutuloy na, sana wala na mag-file ng TRO. Sana wag na ninyong questionin ang pamamaraan ng DICT tungkol sa final selection ng third telco dito sa ating bansa. Wag na kayong mag-question pa, no? May mga iba kasi na itong isang maliit na telco na aplikante, kini-question pa itong pamamaraan ng pagpili ng third telecommunication dito sa ating bansa. Ang balita, baka daw kumuha pa ng TRO sa korte. Huwag na kayong kumuha ng TRO, pinamamadali na nga ng Pangulo ito Maghintay na lang kayo kung pipiliin kayo o hindi. Para sa June next year, mayroon na po tayo na bagong naitayo na pangatlong telecommunication company dito sa ating bansa. And we hope the Filipino people, the people of the Philippines, they are hoping na itong rates na ito ng internet na mabilis ng third telco ay talaga naman na masisiyahan ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig dito po sa ating programang Kanyon, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Mondays to Fridays po ang inyong lingkod, si Rolly Cannon. Magbabalik po bukas muli sa isa na namang edisyon ng Kanyon. Maraming salamat sa control, sa technical department. Thank you very much sa news department, and thank you sa management. And of course, sa mga kababayan kong Bicolano, dyan sa Bicolandia, Diyos mabalo sa Indugabos, mga tugang, ito po muli, si Rolly Cannon. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang tropa at iba pang mga programa dito. Kami po ni Ingkong Nick magbabalik alas 11 ng umaga hanggang alas 12 muli dito sa ating impilan. Sa isa pang programa sa Kumusta Pilipinas. Diyos mabalos po. And again, I always pray for peace. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Cannon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon!